Naiuwi na ang labi ng student-athlete na si Rene Baterbonia sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. At ngayong araw, binuksan sa publiko ang kanyang burol para makapagpaalam ang kanyang mga mahal sa buhay sa huling pagkakataon. Live mula sa Agusan del Sur, aniasa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, gaano karaming taga-suporta ang dumalo sa burol ni Rene Baterbonia? Julius, Cheryl, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga kaibigan at taga-suporta ng Ateneo student athlete na si Rene Bobet Baterbonia dito sa kanyang burol sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Alauna ng hapon, binuksan sa publiko ang burol ni Bobet dito sa Talacogon Municipal Gym para mabigyan ng pagkakataon ng kanyang mga kababayan at taga-suporta na magpaalam at magbigay pugay sa yumaong basketbolista. Ito, mga collection ko ito, pati mga ID, mga ginagawa ko talaga to kapag na mayroon siyang mga laro. Simple man ang naging pamumuhay ni Rene Baterbonia at kanyang mga kapatid sa Talacogon, Agusan del Sur, larawan naman ito ng pag-asa. Ang kanilang bahay, hitik sa mga medalya at parangal sa basketbolista na bata pa raw ay nakita na ng potensyal. Sabi niya, ma, suportahan mo lang ako sa gusto kong talento. Kasi pag marating ko yung pangarap ko na makalaro ako sa malalaking league, papakita ko talaga kung sino ako. Kaya ang kanyang pamilya, hindi lang siya ipinagmamalaki, kundi todo na sinusuportahan. Hindi ko talaga pinapaano sa kanya dama na hindi ko sinusuportahan. Pero pag nanalo naman? Pag matalo man o manalo. Pag mananalo, wow, congrats na. Ganyan talaga. Tapos magsasabi lang siya nga, thank you ma, thank you ma. Si Bobet, sinuklian ng pagpapahalaga ang kanyang ina. Lahat ng niya, yung mga uniform, ito, mga medal, di na yan ibibigay ko. Like, may bago siyang uniform, tapos mahalaga, like palarong pambansa, yung malalaking hingga. Hindi na niya yun ibibigay sa iba. Kasi sabi niya, hindi ko ito ibibigay sa inyo, original to, kay mama to. Binibigay niya sa akin. Bago umalis pa Maynila, nakapag-livestream pa si Rovilyn kasama si Bobet na pumirma ng mga keychain na may larawan niya para raw makatulong na maibenta ng kanyang ina. Number 2 ang jersey number ni Bobet. Ayon sa kanyang ina, simple lang ang dahilan. Dahil 5 silang magkakapatid na lalaki na naglalaro ng basketball at pangalawang lalaki si Rene. Nagkaroon na sila ng sistema. Si Kuya, number 1, siya, number 2. Yung pangatlo kong anak, number 3, yung pang-apat, number 4, at saka ang 5 pa. Para pag magkuha sila ng kanilang mga uniform or damit, alam nila. Basketball ang nakitang paraan ni Bobet upang maiahon ang pamilya sa kahirapan. Ang husay niya sa laro, naging inspirasyon ng buong bayan. Makikita ang naglalakihan ng mga larawan ni Bobet sa Agusan del Sur. Ang pag-uwi ng kanyang labi, sinalubong ng kanyang mga kababayan. May mga naghiyawan, may mga napaluha at nananawagan ng hustisya. Lahat nag-alay ng kanilang oras, masilayan lang ang kanyang pagdaan. Laking pasasalamat naman ang kanyang pamilya sa lahat ng mga nakiramay. Pero napakahirap pa rin tanggapin kay Rovilyn na wala na ang anak. Sakit. Sakit nga sa mga fans. Ako pa kaya na ina. Di mo akalain na ganun ba? Yung pinalaki mo ng maayos, inaalaga mo ng maayos, inaruga mo kahit konti, inalagaan talaga. Tapos mawala ng isang kidlap lang. Ngayong wala na si Bobet, nangako ang kanyang ina na itutuloy niya ang pagtupad sa mga pangarap ng yumaong anak. Anak, kung naririnig mo ako, siguro alam mo naman kung ano ang pangarap natin, hindi lang para sa iyo at para sa akin, kundi sa buong pamilya natin. Alam ko na mahirap man gawin, pero kayanin ko at ipatupad ko yon sa mga kapatid mo na iwan. Tumanggi munang magkomento si Rovilyn sa imbestigasyon sa trahedya, pati na sa pagbibiti sa pwesto ni na Ateneo Blue Eagles head coach Taba Baldwin at team manager Epo Kimpo. Nakatutok daw siya sa paghahatid sa yumaong anak sa huling hantungan.
Samantala, nilinaw naman ng MVP Sports Foundation ang papel nito sa men's basketball program ng Ateneo de Manila University. Sa isang pahayag, sinabi ni MVP Sports Foundation President Al Panlilio na limitado ang papel ng foundation sa pagbibigay ng pinansyal na suporta. Wala aniya itong pamamahala o kontrol sa operasyon ng grupo. Dagdag pa ni Panlilio, hindi sila sangkot sa pamamahala ng mga atleta, coaching, recruitment o player development ng kupunan. Nilinaw din ng foundation na si Epok Kimpo na empleyado ng Smart Communications ay nagsisilbing team manager ng Ateneo sa personal na kapasidad bilang alumnus at dating manlalaro. Nasa ilalim pa rin aniya ito ng pamamahala ng universidad. Iginiit din ng MVPSF na layunin nilang suportahan ang paghubog ng mga atletang Pilipino at kaisa daw sila sa pagbibigay linaw sa buong katotohanan sa nangyaring trahedya. Julius, Cheryl, umabot na higit 17 oras ang biyahe ng funeral convoy ni Rene Baterbonia mula Davao City bago ito nakarating dito sa kanyang hometown sa Talacogon mag-aalas 2 kaninang madaling araw. Sa ngayon, nagkakaroon pa ng isang banal na misa dito sa loob ng gym para sa mga labi ng basketballista. 8 araw na ibuburol si Bobet dito sa Talacogon Municipal Gym bago ang kanyang libing sa June 24. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Bril Montalvo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.